Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasukulam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga manakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Pahayag 21:8. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Ang oras, mga kabanat, eksakto ng 7:42, alas 7:42 na po ni pagkaga ang oras na yan, hatod sa to kan LYRR Realty Development Corporation. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features a lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme, kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Hello! Buenos dias, mga ka-vlog, mga ka-tweet, ka-Facebook, mga basher, mga trolls, mga tugang. Today is Wednesday. Aldaw po kita ko dyan din Miyerkules, mga tsupaeng. Erkules kan bulan na Oktubre taong 2025. Mga tugang mag-iribanang kita digdi sa laongkan programang Radyo Banat. Ako si Benji Rivera, kay Bananta ang satuyang mga Banat Patrol. And syempre sa newsroom kay Bananta sa sa newsroom si partner Junil. Sa technical, si Boss Ariel Camarotti.
Boss Stephen Fabis, mga Dabarkads. Araw ka dati, mag-iribalang kita hanggang alas 9. Ako po si Benji Rivera at your service. Sabay-sabay po kita, bangon na bangon, gising! Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ay, si mga tinatamad pa dyan mga partner, ha? Si mga may obligasyon, bangon-bangon na, bako ka mong aki ka mga kontraktor. Bako kitang mga big time, ha? Si mga talagang patas lumaban dyan, nako. Balat-balat ng buto mga tugang. Ano po? Kadakol kitang mga issue, mga bareta na dapat pag-urulayan digdi po sa longkan programa. And si mga gusto pong magpabot ka comment, mga reaksyon, bukas po ang sabuyang mga hotline number. Nasa baba po kan sabuyang screen, kan nasa sabuya pong Facebook. And si mga nagdadangog sa radyo, na kadakol-dakol yung partner, aram ko yan, pakitext lang po sa 0919-956-4392, saka sa mga naka-globe 0906-2804202 mga Dabarkads. Ano po, mga chupaeng. Pero, mga tugang, may mga nagkakapirang eskwelahan po digdi sa Naga City ang nagbalik po sa phase 2. Bako, ano ka po doon partner? Modular yan, sa harong? Modular ba yan? Modular? Sa harong ano? Pig-suspend po ang face-to-face kan na ibang mga school digdi sa Naga City, maliban si may mga exam partner. Si may mga exam ngunyan po mga tugang, pinadarara na lang po din na face mask. Arog kan na bareta ko kada kaagi pong aldaw, baka magbalik na naman po kita sa paggamit din na face mask. Dahil digdi po sa flu-like, ano po, flu-like cases na nagdakol digdi po sa Naga City and siguro sa iba pa pong mga lugar digdi po sa Kamsur, mga kabanat. Sabi ko po, kan nakaaging aldaw, may nakauling nga kong saro man na magurang na pinapuli na sa iyang aki na may sipon. Kaya nag-iingat man po, naglilikay man mga tugang ining eskwelahan. And syempre, yung mga classmate parikoy na day na po magkaurulakitan si iba pang mga kaakian. Ano po? Kaya digdi po sa Naga City, ang sabi ni Ma'am Lenny, ni Mayor, due to rising cases of flu-like illness, ano po? Due to rising cases of flu-like illness in Naga City, the city government is authorizing Department of Education and its school heads to decide whether to suspend classes or shift temporarily to modular learning based on their situation. Yan, ano po? Madepende po mga kabanat, mga tugang sa desisyon kan school head, ano po, and kan Department of Education. Kaya pinaubaya po yan kan sa tuyang alkalde, mga tugang. Para makasiguro, mga parikoy, tandaan ta ulit, ito pong social distancing, iwasan tamo na ang mga beso-beso, yung mga beso-beso, iwasan tamo na mga tugang ang mga crowded area, and magdara po kita ulit din mga alcohol. Laliliga ako, partner, permi akong may alcohol. And mga kabanat, ako nga nadakop ako kan na sipon kan sa rungal daw. Di ba? Last week, medyo punod si Tito Benji. Nawara Sabado, Domingo, ngun kan Lunes, balik na naman si sipon ko, pare ko. Ipangyayari. Kaya dapat talaga makusugpuan sa imong resistensya. Ano? Pero maribat si mga aki, kundi ko nagkakaurulakitan, partner. Pero araw kasubago nga niyo, medyo suot na naman ko. Kaya mga tugang,
magtaga-ingat mga dabarkads, magdara kitang face mask, alcohol, and kung ano pa pong pwede tang gibuhon para makalikay, makaulakit or maulakitan po kita kaning inaapod na flu-like illness, partner, na nauuso po ko niya digdi sa to. Yun yung mga pabago-bago ng panahon. And rekomendado naman po ka Department of Health ang magpabakuna. Bakunahan da po ang mga bagets. Medyo pati may kamahalan ang bakuna, partner. May kamahalan. Kaya ingat po mga kabanat, ha. Ingat. Digdi po sa naglalakop na flu-like illness. Digdi po sa to sa Bicol. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Ratchan, standby lang po. May schedule kita na ma-interview po si Governor El Rey Villafuerte. Standby lang po. Nag-text na. Ma-contact na lang po kami sa iya. Kapag ready na po ang samuyang mga pag-iribang radio station, ang Kafuerte Radio, ang BBS, ang iba pa pong mga radio station digdi sa Kamsur. Si Simbagon, sasagutin ni Governor El Rey ang mga pahayag kasugma ni 4th District Congressman Arn Fuentebella, at kasugma po gigil na gigil. Kung nadalan po nindo, siguro nadalan man nindo, nadakog nindo sa radyo ni Kabalang, gigil na gigil na magpa-interview or gulo-gulo sa Bicol, partner. Gulo-gulo si Arn Fuentebella na nagpa-interview kasugma kay Kabalang, manugod na po sa corruption na naman digdi po sa Kamsur, lalo na po ining flood control. Nakikiuso ining si Congressman Fuentebella sa issue kan flood control, and bako lamang da pong flood control al sa iyang nadiskubre bilang siya ang vice chair. Wow, si pig-mention niya pa bilang ako ngaya ang vice chair kan appropriation. May mga nadiskubre na po siya na mga katiwalian digdi po sa Kapitolyo. And may mga ebidensya po na siya na kapot. And iluluwas niya na po sa tamang panahon. Digdi po sa publiko, malugod na po sa korupsyon kan mga Villafuerte. Para na po magkakarasuhan ang mga Villafuerte. And sabi ni Fuentebella, tama na, sobra na. Nanggigigil na ang mga tao. Kaya sisimbagon po yan at siya ni Gov. El Rey, iyan pong mga akusasyon na naman ni Congressman Fuentebella. And sabi pa at dawog ko kasugma, al sabi pa, ang bullet train da sarong pangiturugan. Saro ngayang pangiturugan niya, bullet train na yan. Parangiritan niya pa ang bullet train. Saka, as usual, ang 3.5 billion na inutang kang Kapitolyo, kini-question man po ni Congressman Fuentebella. Sabi kasugma kan nakaulay ko, garo ngaya amay ang barakbakan sa politika digdi sa Kamsur. Kung arog gaya kayan ang tono ni Fuentebella, garo ngaya amay ang politika, partner. Ang mga arog po baga kaling issue na subuot korupsyon, subuot mga mga katiwalian, nagluluwas lang kaya partner sa local kapag may eleksyon. And naiba lang kaya, naidugang lang kaya ang issue kang flood control. Sa madaling sabi, como si Fuentebella vice chair da siya kan APRO, which is totoo man, igwa na po siyang mga nakuang dokumento
na ang katiwalian na sa Kapitolyo is grabe na. Sa totoo po, mga tugang, dahil na po bago sa to ang mga arong kaning issue. May bago lang na isyong flood control. Pero halos pare-parehas. Palibasa kalaban sa politika ang Villafuerte, totoo na may mga project po talaga digdig na itinapos kan ibang mga kontraktor, which is tinatapos na kunyan. Bigla pong isinigit ni Puentevilla bilang siya na po ang vice chairman kan na APRO. Sa totoo lang nga, hindi po dapat pinagmamalakihan ni Congressman Puentevilla na siya ang vice chairman. Na kung tutuson po, mga tugang, sa pagkakaaram ko, ang vice chairman kan APRO, bako lamang sa 2, 3, kundi nasa 20. Yes. Ang vice chairman po kang appropriation is bako man sa 2 na special ka, 15 ka mo dyan or 20, kundi po ko napapasala. Iyong pigpapara yabang kaning taga-partidong ini, kumo siya sa mga vice chairman, na kuha niya na po ang dokumento na maduon sa mga Villafuerte about sa korupsyon. Mga tugang, i-refresh ko lang po kamuha. Pag pigurulayan bagang korupsyon, ang nalawag sa isip ta, ang Partido Development Administration na tinunaw kay itong panahon ang PDA sa partido ay iyo po ang source kan korupsyon sa partido. Baka naliligaw si Puentevilla na dyan po nauso ang mga ghost employee. Baka nagka-amnesia tulo si Congressman Arn na bago po nagkaigwang mga issue sa farm to pocket road ni Zaldico dyan sa Albay, ining mga mansyon ni Puentevilla dyan sa partido, may mga tinampong farm to pocket road, ay dahil na po yan bago sa to, mga kamanat. Ang nagpauso kayan, Puentevilla. Unyan, palibasa na nauuso ang issue sa korupsyon sa nasyonal. Babali-baliman si Puentevilla. Baka po naliligaw ka, Congressman Puentevilla. Ang mga taga-Kamsur, pag korupsyon ang pinag-urulayan, nalaog Partido Development Administration. Tanda po din ng PDA. Si water system, si kuryente, si ghost employee, si mga patrabahong farm to pocket road dyan sa partido. Baka po Congressman Puentevilla naliligaw ka. Kamo ang nagpausok ang farm to pocket road sa Kamsur. Anyway, pig-refresh ko lang po kamo, mga tugang. Imbis po kasi na simbagon kan na Puentevilla ang issue na taano hanggang ngunyan sa pinaka-latest na survey kang PSA, ang partido po 4th District ang pinakatios sa entire na probinsya kan Camarines Sur. Ano po, hanggang mo niya mo yan sinisimbag? Sasabihin mo, poorest province ang Camarines Sur. Paano nakakadamay ang Kamsur dyan sa pagtiyo sa partido? O garuman yan po sa rong seksyon. Al sa rong seksyon, igwa ka mong 50 estudyante. O, ang 4 matali o ang 5. Tapos ang the rest bupols, ang 45 bupols, ano ang malataw? Bupols kayo seksyon na yan. Nakabali po si 5 na matali-tali. Arong po baga kayo ng mathematics. O, kung 50 ka mong estudyante sa sarong classroom, si 5 medyo mga gifted o mga genius, nakabali naman sa section na yan. O, ang 45 rupor, o, siyempre, ang section din doon, mababansagan na rupor. O, arong ba po yan digdi sa Kamsur?
talo sa 1st District, 2nd District, 3rd District. Kulang po baga nagtitios. Pero pag Garchitorena, Tigaon, nakamupo ang mga mayor, Fuentebilla ang mga nag-mayor, Sangay, Fuentebilla, Guwa. Kadakol po bagang tios dyan. Ta si istorya po nga isa ko kan si amigo ko mga kabalat. Yes, taga Tigaon. Nagdaralan lang niya kaming basketball padi. Nagdaralan lang niya kaming basketball championship. Pagbalik mi gaya, si Caldero kayang may sinapna, hinabon. Dahil na kaya kami nakapamarang kita. Bayo na kaya kami Caldero. Batag, si Batag yung Sabada, yung tiniriram. Yan daw po ang lugar na dahil nagtitios. Daralan kaya kami pa ng basketball championship gaya. Pag puruli mi gaya, hinabon gaya si Caldero may laman na sinapna. Siyempre gaya. Bago kami madaralan, masarap na para pagpuli, makaraka na lang. Ipapalo ka pa kaya, ano pang kakakanun mo ta si sinap na hinabon. Tigaon po yan nangyari. Kaya mga tugang, baka naliligaw si Congressman Fuentebilla sa totoong issue. Igwala kita pong investigation, ICI, kung ano pa man pong mga investigating body. Dapat hali po sa inda ang issue. Halimbawa, si Secretary Vince Dizon kan DPWH. Ang Kamsur, isa yan sa imbestigahan natin. Dahil ba po baga nagtataram si Secretary Vince Dizon kan DPWH? Ang nagtataram, Fuentebilla, nakalaban po kan mga Villafuerte. Kaya aratsan po, dadagugunta ang reaksyon kan sa tuyang Governor El Rey. Katakot kaning grabe, nang gugulo-gulo si Fuentebilla, pati si Bullet Train na ongoing po ang ongoing ang barita ko partner, ongoing ang mga meeting para madagos na po yan na fast train na yan. Pagiturugan niya yan, parangiritan pa. Sige, so yun ba yan ang trip niya? Ano pa? Pati na po mga healthcare program kang Kapitolyo. Baka tinutokdo ni Fuentebilla is ang Kapuerte. Ilangon mo po, Congressman Fuentebilla, taga-partido, mayo ka lamang po dyan din tultol na mga klinik, mayo ka lamang po dyan tultol na hospital, mayo ka lamang dyan, haloy-haloy na po ka mo. Dekada na po ang mga Fuentebilla, ni sarong General Hospital, ni sarong hospital na maray-maray na dahil nadadarol sa Bicol Medical Center ang mga may hilang ay papatigbakon mo ang mga taga-partido. Yan po ang naririsa ko lang po mga tugang. Kunta si Congressman Fuentebilla nagpa-interview kasugba ki Kabalang para banatan po ang probinsya na igwada po siyang naaraman na korupsyon. Okay, so be it. Iluwas yan, ebidensya na yan. Kada na lang po baga ma-file, ma-eleksyon, maharani na naman ang eleksyon, amay po nga na ang politika sa tuigdi. Hindi ko din do. Haloy na po pigpaparasabing korupsyon ka mga Villafuerte. Nagbalik na naman lang gobernador si El Rey, naging congressman naman lang si Migs, naging congressman na lang si Luigi. Ano man na ikaso din do? Madali man lang po magtaram na may korupsyon, madali man lang po magtaram, mga tugang, na igwa kang ebidensya. Pero ang pinaka the best, kaya mga tugang, bago ka nagpa-interview, konkreto ka ng ebidensya. Ba nga? Na, Joe, may pa-interview ako sa imo sa agat, hindi may mga dokumento ako. Hain man si dokumento mo na nagdudoon na may korupsyon. Hindi po, sinasabi ko lang. Kasi, paulit-ulit, pauro-utro. Ribong ng balanak. Korupsyon. Kung may korupsyon, haloy na kutang nagkakurulong yan. Si El Rey, nakabalik na naman lang gobernador. Saka, sabi mong raot ang mga Villafuerte, korap. Ikabako?
bakong tol-tol ka Puentevilla, kung bako kang kurap, haloy ka lang ibinuto kan mga taga-Kamsur na gobernador. Dahil ka nga ni makalaban-laban na gobernador, taara mong masraot ka. Iyo po ba mga tugang? O, isipon nindo. Madali ba ka magsabing raot yan eh? O, labanin na kaya kung raot. Advantage mo ba yan? Advantage ka ba? Raot garong kalaban mo, di kang ibubuto, tarot ng kalaban mo. Dahil ka makalaban, tamas raot ka, kapay. Di po, nagpapakatotoo lang kita mga kabalat. Habo ko kaya na masabi may ebidensya. So, nagpa-interview ka. Hay sa ebidensya. Nagpail ka kutang kaso. O, kasualta kayo sa ombudsman. O, and magpa-interview ka with the documents. Ay, ngingiritan ka ng abogado. Kaya gano'n na ka ng abogado, medyo maluyo. Ngingiritan ka po, Congressman Arn, kan mga abogado na ilungon mo. Sabi mo, corrupt. Okay, corrupt. Kadakol gaya ko, mga tugang, na-discovering mga anomalya sa Kapitolyo. Oh, sige. Nag-file mo po ang kaso. Maraya, pamalya file ang kaso. O, ombudsman. O kung ano pa pong mga kaso. Proseso. Ay, gano'n ba nga nagbalik na naman po kita na nainot si Carita sa damulang. Iyo po, mayo kita digdig kinakampihan. Mayo po kita digdig sinusurog. Para sa ko lang kasi, kung parabon, dakupon, ipakulong. Kung kurap kasuhan, ipakulong. Haloy-haloy na po ba kayo sinasabi nindong kurap? Dahil man napapatunayan. Ngunyan, gingiritan mo ang mga programa kan Kapitolyo. Dahil ka nga ano ba ang programa mo dyan sa partido? Ano ba ang programa mo dyan sa partido? Pinakatios na distrito sa Kamsur, iyo po ang partido. Sa Balyo, nakadakol-dakol pong mga Puentivillang nakaturukaw dyan. Sangay, Tigaon, o ano pa? Halos po baga mga alkalde kay Puentevilla dyan sa partido. O, nakadagog na lamang po kita na igwa dyan ma-invest na mga kumpanya, mayo. Kung bako pa sa probinsya, mayo pong mga darakulang kumpanya, mga wind energy na ma-invest na to. Kung bako pa po sa pag-alok kan sa tuyang province, sa mga investor, mayo man bakal nag-invest. Gayong-gayo na kang partido. Oh. Magayon na po bagang partido, dahil tayan maitago. Oh. Kaya alam po, makanus po Congressman na Arn Puentevilla na makuraho kitang korupsyon na samantalang ang tao digdi po sa Kamsur, pag nadadangog ang korupsyon, ang lalaw po sa utak, Partido Development Administration. Baka lingaw na po ang mga hubinis o dahil po aram kan mga hubinis mga tugang ang PDA. Yan po ang dakulang milking cow kan mga Puentevilla, ang PDA. Kung nadangog po nindo ang mga farm to pocket road sa mga barita ni Taberna, ni GMA7, ni Noli Di Castro, ay haloy na po kitang may farm to pocket road sa partido. Baka po naliligaw kita. Ay, ito pong issue kay Zaldico na igwa siyang mansyon, yate na pinagibuan pong millions, milyones na worth na tinampo. Na samantalang ang residente na dumaji na ingani ba 2,000. Pero pinagibuhan pong tinampo ni Zaldico pasiring duman sa iyang port, duman po sa iyang paradading yate. Oh. Ito po, bako na itong bago. Haloy na pong nagibo kayo ng Puentevilla. para maraman ninyo. Ngunyan, makuraw kang korupsyon. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Ngunyan, mataram kang may mga dokumento ka about sa korupsyon. Nako, ano ba yan? Ang pinaka the best po digdi mga tugang, ini para sa ko lang, si Bagon ni Puentevilla, kung taano hanggang ngunyan, ang pagtios po sa partido, grabe.
Yan po, simplihon po yan. No? First District, bako man po grabe, may mga trabaho ang mga taga First District, by farm, ang partido partner. Gayong-gayo na po dyan mag-invest sa turismo. Tourism. Ano tarabo po mag-invest? Ini mga mayayaman, mga kumpanyang mga gusto magkarag mga hotel sa partido. May problema. May problema. Imbis po kaya mga tugang na asikasuhon kaning mga politikuta ang pagpaklase sa mga hubin, mga youth na magkaigwa kitang mga maray na leader sa pag-abot kang panahon. Tal sabi mo, korupto ang mga nakaturukaw sa Kapitolyo. Tawanan tang chance. Ini mga hubin, mga aki na magkralasi political science. O anong na-contribution mo? 20 bilya. Pero ang scholar mo. Pagpaparasabi mo, koruptong nasa Kapitolyo. O di ribayan ta. Kan mga maray na aki, bago tayo ribayan, pakralasyon ta. Bago tayo pakralasyon, suportahan ta. Ano man suporta ginigibo ka 20 bilya? Ay, puro man kaya kita hangaw. Kung gusto ta po mabago al sa tong gobyerno, punan ta sa sadirita. Mga kabanat, punan ta sa sadirita. Suportan ta edukasyon. Suportan ta ng mga aki na din may potential na maging mga leader sa pag-abot kang panahon. O ano man suporta mo? Habo mo nga ni magtaka ang community college. Inalok ka ni Governor El Rey. O, kung nakikinig ang mga 20 bilya, magdodonate kami ng lupa dyan, hahanap kami, bibili kami ng lupa. Sa amin ang lupa, sa inyo ang sa inyo ang building. Or, sa inyo ang lupa, kami magpapatayo ng building. Ano taday ka nagtugot kayan? Win-win solution po ba gayan? Tadawa pa ka mo magkaiwal, magsuntukan pa ka mo dyan, ang pakilabot mi, basta kami gusto magkaralasi, tawalan din kaming college, tawalan din kaming educational program, tapos. Iyo po baga, ano man ta magpapara-iriwal ka mo sa politika? Ano man ta magpapara-rarautan ka mo? Takunihilingon mo po sa diri mo sa salming, uurulayin ang korupsyon, ay malaog sa isip mo, Partido Development Administration. Pera ng ginaratasan dyan. Farm to pocket road. Ay, haloy na po yan issue na yung sa Kamsur, sa partido. Haloy na po yan. 20 billion ang pauso kaya. Baka nga nasa Google pa yan. Baka nga hanapin din daw sa Google. Baka lang hanapin din daw farm to pocket road. Baka magluwas dyan 20 billion. Dahil na po kamo magpara daraklagan din kung ano-ano pa. Kaya sabi ko, look who's talking, ha? Look who's talking, mga kabalat. Sabi niya sa partido, mayong ghost project na hiling mo na yan. Ano si nagabang riprap sa tinambak na day natapos, bako itong ghost project. Si Tulay sa San Jose. Tulay sa flood control ba yun? Tawag doon. Alon-alon lang, garaba. Dahil na po kaya kita mga tugang. Tangon yan, sasabihin kang 20 bilya. Igwadang maimbestigang katiwalian. Kumo siya po yaon sa appropriation. Siya na po ang vice chairman. Haler. Dahil mo na po loko ng mga tao. Ang vice chairman po sa Committee on Appropriation, mga 15 or 20 po kamo. Dahil mo po yan ipagmalaki. Yun, sa Commission on Appointments, yan, maasim yan, yaong ka dyan. Pero hilingi man daw po, gagamitin mo sa imong pagiging vice chairman para arauton mo ang mga political leader digdi, mga servidor ta digdi sa Kamsur dahil po sa kalaban mo sa politika, which is wrong. Ano po? Kan vice chairman man si Congressman Elry mga kampalahon, ininitan si mga congressman digdi. Tinawanan niya pa nga ni mga pundo si Bordado. Tinawanan niya pundo kayo si Vice President Leni Robredo. Iyo po baga.
Kaya ito mga vice chair si Congressman Ilray, kan apro, ang House Speaker kay ito si Cayetano. Oh, ginipit ni Congressman Ilray si mga Congressman digdi. Dahil, tinawanan niyang pondo si Vice President sa sa paghagad pondo dahil pinasakitan kapwa ko Bicolano. Iyo po baga. Ay pero si Pinti Villa, nagilang Vice Chairman, magpapaimbestiga ako. Una mo ba yung pantupakit ro ng kulukoy? Si Benji Rivera, Radyo Banat. Una mo turutol-tulon. Dahil sa totoo lang po, mga kabalat, wala mo turutol-tulon. Garo po kaya kita nagpapara baralik-balik na lang sa issue. Oh. Sabi ni Congressman Pintimilla duman sa interview sa iyo ni Kamalang, maluya na daang mga tao sa tao ang mga Villa Puerte. Kung maluya po yan, dilabanan mo na gali. Maluya na garo. O, ika nang makusog. Ika nang damen. O, labanin na. Dahil mo na pagparagamiton si Boy Baliw. Gagamiton mo na naman ko niya si Bong Rodriguez. Papalabanon mo na naman gobernador. Baka maduwan yan daw, maghugot naman yan arong yan dahil. Ito, mga tugang, kung si Nunoy Andaya, daipig para butsorno ni Puente Villa, iyon ni Bukag, daipig palaban gobernador. Baka buhay pa ito. Yes. Si Andaya, kunday po ito para tulod na maglaban gobernador. Baka buhay pa po ito mga kabanat. Pwede mambaga kung talagang seryoso ka Puente Villa, Andaya for gobernador, ikang mag-vice gobernador. Habo. Habo. At gusto niya lang dyan sa partido at iyo man yan ang sa iyang pig-aarataman. O baka makatugang ini si Bong Rodriguez, palabanon niya na naman, o madaog na naman, baka yun na naman maghugot. Kung talagang maluya na po, sabi mo, korapto ang mga Villa Puerte, korap ang kalaban mo, madali po yan daogo, labanan mo. Let the people speak. Let the people vote. Kung si Saysay daw mas korap, o si Saysay daw mas raot, sabi mo raot ang Villa Puerte. Ano tanay ka naglalaban? Mas raot ka, kapay. Kung bako ka talagang kulupi. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Sabi mo, raot na kaya mga Villa Puerte. Raot na kaya sa tao. O, dilaban mo sa 2028. Madali na mga pinupo na nangali nindo. Simple as that, mga kabanat. Simple. Raot garo ang kalaban mo. Ika maray. Dilaban mo, tamaray ka. Ano tamo mong labanan? Aram mong day kay bubuto, tamas raot ka. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Kaya yan mga kabanat ang sinasabi ta. Dahil ka magparapang duhagi ng tao, dahil ka magparapang down tao, taaram po yung kataong bayan. Kita, maluya ang kalaban mo. Boxing, labanan ko rin, maluya. O di labanan mo sa boxing, taaram mong daong. Basketball, team nindo, ayan, ilalaban nindo sa mo. Labanan ka daong ngayon labanan na. Ano tamo mo maglaban? Ibinabala mo na naman si Bong Rodriguez, tatawanan mo na naman ng kwarta, bagas, maglibot. Ano man igagana kay ni Bong Rodriguez? Kung talagang maorag ka, tultol ka, marhay ka, ikang lumaban. Kaya lang, aram mo, nanday kay bubuto, tabas raot ka. Simple. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Yan po, kamo po, mga kabanat, kamo mag-analyze. Simple yun baga, raot garo ang kalaban mo, raot sa tao, maluya, dilabanan mo. Yan po baga, di ka ng gobernador. Ano tamo mong labanan? Ano tayo babala mo na naman si Boy Baliw? Yung alita Baliw, nawasay mo na raon. Laban ka gaya, yes boss, laban ako. Diyan ka gaya, yes boss, diyan ako. Baliw nga ni. Say ka pa makakuha kayan, naigwa kang kawat-kawatan.
Kung maray ka, sabi mo bako kang korupto, tamayo kang flood control na gus dyan, project, o di ka na pong lumaban, ika lang maray. Ano tabo mo maglaban? Araw mo po yan, tabo ka maglaban. Mas raot ka. Si Benji Rivera, Radyo Banat. Mabelta ang programang Radyo Banat. Standby! Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Oras, mga tugang, mga kabanat, ganap na hong 8:23. Ang oras na yan, hatod sa to kan LYRA Realty Development Corporation. Nakontakta na po, mga kabanat, si Governor El Rey Villafuerte, at sabi ko sa Indo Kasubago sa early part sa tuyang programa, ma-interview ta po ko yan si Gov El Rey. Ayaw na si Gov. Okay, yaw namin ang sa tuyang mga sister station partner. Si Gov, yaw na. Okay, Gov El Rey, good morning. Hello. Good morning. Dos Marinal daw po sa Indo at sa Gabos sa Dadangog. Okay, thank you po, Gov, sa pagtanggap po ng tawag namin for interview ngayong umaga. Salamat man sa oportunidad. Okay. Gov, direkta lang tayo sa ating pong mga question dahil po dito sa mga issue dito po sa probinsya and iba pa pong mga balita. Gov, kunin lang namin ang inyong reaksyon about dun sa interview kahapon kay 4th District Congressman Arnie Fuentebella about daw sa mga maanumalya na may mga flood control and marami pa daw siyang natuklasan na mga anomalya dito po sa probinsya ng Camarines Sur. Como siya po ang vice chairman daw po ng Committee on APRO. Gov, ano po ang inyong reaction dyan, Governor El Rey? Well, una salamat sa oras. Di ko man talaga nadangog yung interview. May nag-report lang sa kuya. Salamat na nilabas ni Arnie ang issue na yan. Dahil ito lang ang masasabi ko sa lahat ng nagdadangod sa iya. Siguradong babalik sa iya yan. Kasi ang maraming anomalya talaga dyan sa Port District na hindi lang sa flood control, napakaraming anomalya. At dapat simbago niya ang ining mga sasabihong o dahil siya nagsasabi lang po siya ng mga pasabog, arog kaya iluwas niya. Inot sa Gabos, ang tao, ang bot mo niyan sa mga nangyayari sa flood control, corruption, lalo-lalo na po doon sa grabing pangyayari sa 2025 budget. Tama ba, Benji? Na nadiskubre, tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth, ang DepEd, ang flood control pinalaki. Ang chairman kadto sa appropriations simula ng 22 hanggang simula ng 2025 ay si Chairman Saldico. Baka nalingawan na ni Arnie, hambog siya. Siya baga ang vice chairman. Di ba? So, hinahambog niya po siya ang vice chairman. So, ibig sabihin, lahat ng ginibo ng chairman, alam kan vice chairman. Di ba? Ay mga anomalya, buwelto siya dyan sa nagpirma siya. On ko sa mga budget, kasama siya sa anomalya kung igong sinasabi niya. Inot. Ikadawa po, basado sa datos, mahigit 6.5 billion po ang flood control sa Port District. Pero sa tuya na lang, mga tugang, Gabos ng Dadangog, 6.5 billion sa termino niya, na dahil mang binaba sa partido. Ang grabing baga dyan sa second, fifth, saka parte ng third. Dahil, catch basin ng Bicol River, mababa po yan. Konting ulan po ng Albayan Cor Norte, maski nga ni shear line lang, nagbabaha na. Nakaaging doong simana nga ni, konting ulan, nagbaha na sa Nagay. So, ang punto ko, bakit nagkaroon ng 6.5 billion
na project sa flood control na sa termino niya, nagayang karaw binabaha. Saka nakakita, may nabasa ako sa Facebook, sa Tigaon, Upland Barangay, mataas na barangay, may flood control. So dyan pa lang, anomalya na yan, Simbagonya. Saka yung habang nagtataram siya, nagsasabi ng anomalya, anomalya, inot sa gabo, sagutin niya. Ang issue baga sa pamilya nila, dahil pa nasisimbag, yung covered court baga mismo sa Barangay Abo, dyan sa Baharong Ninda sa Abo. Ang nagpag-ibo pa ganyan, DPWH, Simbagonya. Diba meron dyan picture, salamat po, President Erap Estrada. Ibig sabihin, government project yan. Yung tinampo po dyan sa loob ng lupa nila dyan sa Patitinan, DPWH baga ang nagluluwas ka yan, Simbagonya, di ba? Maray nga ni na pinunan niya yan dahil umpisahan niya, tatapuso namin yan. Kami nag-iimbestiga sa Port District, napakaraming anomalya. Halato nindo, ini sinasabi ko. Tapos yan si Arnie talaga sa gabos nagdadangog. Hiliganin ko ang anong ugali kayan. Sa bagaan nagpapasalamat kay Saldico. Dahil kung hindi kay Saldico, hindi baga magkakagawa ng magayon na covered court na magayon dyan sa Goa. Hindi ba kasi Saldico baga ang nagtaunin pondo kayan, siging pag-ubaw niya, siging pagpasalamat niya kay Saldico. Nagpag-ibon ng magayon na covered court dyan sa 200 million ang ginastos dyan sa Goa. Ungon yan, garo tahimik siya sa tano din siya nag-uumaw kay Saldico ngunyan. Kadto, siging sip-sip niya. Alam mo ba dyan si Wimpy Puentebella, Undersecretary for Energy noong panahon ni Duterte. Pero mga Alaska, ang mga Puentebella baga, ang sinuportahan si Binay. Nung nadaog si Binay, nagbalingbing, siging sip-sip, napa-appoint si Wimpy dyan sa Department of Energy. Diba? So yan, nangyari yan. Nung election baga, kaya nila si Lenny. Pero nahiling ko baga yan si Arnie sa kasi Wimpy dyan sa harong ni Speaker Martin Romualdez. Nakikimaherak baga yan magtugang na yan na i-retain si Wimpy maging undersecretary ng energy. Yaon na baga, maski balimbing, si Lenny baga ang sinuportaran nila, bako man sa BBM. Pero yaon na baga si Wimpy sa Department of Energy. Gusto ko lang sabihin, siging sip-sip ninda kay Speaker Martin Romualdez kadto, ngunyan, pero tahimik sinda. Diba? Kaya man nasa pwesto si Wimpy yan sa Undersecretary ng Energy dahil kay Speaker Martin. Yan si Arnie, siging sip-sip kay Saldico, nakakuha nga, kaya nga ni nakapag-ibon ng covered court sa goal, garo 200 million at mga iba't iba pa mga insertion. Dapat bagang insertion dyan sa partido. Saruin natin. Hamunin ko yan si Arnie, magdebate kami. Ano kadakol insertion siya sa lugar niya ng vice chairman ng appropriation siya, chairman si Saldi, ngunyan. Pero binabatikos na si Saldi ko. Dahil mayo na sa pwesto. Diba? Saro pang issue. Ang pinakamayaman sa partido, baka taro mga Puentebella. Pero ang pinakatios bagan na mga lugar sa buong Bicol, partido. Simbagonya yung issue na yan. Alam mo yan si Arnie, ang mga Puentebella, magayon na po ang padalagan sa probinsya ngunyan. Kadakol investor, dumadagdag ang turista, dumadagdag ang income, napapagayon. Pero kaya nga ang apot sa kainda, bukag, dahil abo ninda mag-asenso ang probinsya, dahil gusto ninda pirming tios, tanganing naluloko ninda. Yan man yan baga ang ginibon ninda sa nung panahon gobernador ako. Magayon na baga ang ekonomiya, ang turismo. Tapos anong ginibon ninda? Binukag ninda. Sana dahil malingawan kan mga nadadangog. Sita baga pamilya Puentebella baga ang pasimuno na bukagon bangaon ng probinsya. Ngunyan na naman papapogi na naman. Wala na yung Arnie. Alam mo, last time na ni Arnie. May hiling nindo kung gaano ka putik at mangloloko yan si Arnie. Paano? Nung nagkandidato baga si Marco,
Dumabaw. Si Aga Mulak. Yes, sir. Sabi niya, mga hindi naman taga mga Kamsur yan. Hindi naman mga Bicolano. Si Aga, Bicolano, may dugo. Si Marco, may dugong Bicolano. Aram nindo yan. O ngunyan, balik ko sa iya. Ngunyan pa sana. Last term niya, ang itutulak niya, yung agom niya, na Damon Bicolano. Arnie, kung nagdadangog ka, tingnan natin. Kung gaano ka nung loloko. Sabi mo, aki ka ng partido. O, tano itutulak mo yung agom mo maging congresswoman karibay mo. Diba? So, makikita mo yan si Arnie. Maray ngunyan pa sana. Niluluwas ni Arnie yung mga kaputikan niya, ibabalik namin siya. Sabi nga ni, magturo ka ng saro, 4 ang ibabalik sa imo. Ako ba kung 4 ibabalik ko sa iya, Arnie? Simbagon mo ining mga issue na ini. Si Wimpy Fintivilla baga, Undersecretary ng Energy, ang pinakamaraming mayong kuryente. Partido. Sa partido. Yes. So wind energy, renewable energy. Bakit ang mga nagtatayo ng renewable energy, ng wind, solar, sa Calabanga, sa Libmanan, sa Pasacao, San Miguel Bay, sa ina yun sa partido. Yes, opo. Diba? Tama. Kaya nga kausap ko yung Aboitiz Power na kami, katabangan namin sinda magpatugdok ng wind energy sa presentasyon at si Torena endorse na baga ng Sangguniang Pandalawigan. Opo. Na magtayo ng wind energy sa presentasyon God si Torena. O hapot ko. Kapag maganinda ang mayor kan presentasyon at God si Torena, sino ay nag-i-endorse? Correct. May bayad sa may bayad sa endorsement. So ang punto ko, kadakol mga issue, ang dami kong issue Big Grace. At mag-abang siya, mag-i-inspect po ang probinsya kasama ang DPWH at ibang ahensya. Sasaro-saroin namin ng mga flood control na maanomalya dyan sa partido. Abangan niya, hindi lang flood control, Benji. Hapot ko sa imo, bago nagkaigwan yung flood control na scam, si Say na pamilya ang na-involto, 13 dekada na, yung regrabeling scam, alam mo yan, yung regrabeling? Opo. Si Say ang mga pamilya na na-involto dyan na 100 milyon, lalagyan ng graba, tapos pag nag-uran, wara na yung 100 milyon. Mas malala po yung regrabeling scam dyan sa partido. Silingon mo, 120 years na. Tingani nahahaman yung lagunoy presentasyon karamo na tinampo. Papagibo, babakbakon. Yan ang papa-imbestiga namin. Salamat na pinunan niya yung mga araw kaya na investigasyon. Matuluwas yan, ulit. Taano 6.5 billion ang flood control sa distrito ni Arnie. Dahil man binabaha. Yes. Kung sakali may magbaha dyan, flash flood. Tama yung, alam mo kung bakit nagpa-flash flood sa partido. Dahil man siya nagpapatanong ng puno. Mga bundok dyan, kalbo na. Siguro magpatanong siya ng puno, araw kang ginigibo namin sa El Verde, bakong flood control, baka naman mag-action yung flood control sa bundok. So mga taga-partido, picturean nyo lahat ng mga mali ang project dyan. Bibigyan namin kayo ng reward. Dahil kami titigil hanggang hindi lang magluwas. Kasuhan, ikulong yung mga na-involved dyan. Saka ito pa, Benji, ang issue. Salamat, Garo minention niya. Matibay ang district engineer niya, si Gemma Timbang. Wow! Saan ka nakakita ang district engineer, pinoprotektahan niya? O sige, Arnie, simbagon mo. Si Gemma Timbang, 15 years na nandyan. Ibig sabihin, pero yan, may connivance yan. Hindi naman pwede ang district engineer mo, nagpuon sa tatli mo, matatapos ang term mo, ikaw pa rin. Ay, ibig sabihin, may problema. Ang ilihidong official nga ni, may term. Diba? Kami na 9 years lang. Ano ibig sabihin? Kailangan rebayan after 9 years. Isa 19 years na. Nandyan pa rin, tapos pinuprotektahan niya. Sino ba ang district engineer no nagpagibo ning covered court din sa abo? DPWH simbagon niya. Pero kung hindi si Gemma Timbang di ikad to, assistant district engineer. Saka yan si Gemma Timbang, nako, garo mayaman na.
bakit yumaman? O, magkano ba sweldo ng DPWH? Eh yan, ungkatin natin yan. Correct. Eh siya rin na nagpuon ka yan. Kami, ako, may district engineer ako, pinalitan namin. Kung pwede nga, palitan pa ng iba, kung pwede mas magaling. At para walang connivance, kasi alam mo, isang pag-district engineer dyan, 15 years na or more, ay problema na yan. Ulit. Ang Elihido nga ni may term, tapos ang district engineer, gusto niya 20 years. Baka may forever. Sa kanila may forever po. Gob. So, kadakol po ako issue pigre. Sa sana ng media, simbagon niya. Normal man yan. Yes. Pati ang nag-interview sa kanya, sa man bayadan. Haloy ko ng bistado, siging duman sa kuya, naghahagad ng kwarta. Aram ko man yan. Saka ako maugma, dahil yan si Osabal, siging bati ko sa kuya, sa buong pamilya, salamat, padagos niya, kasi may epekto. O, hapot ko sa imo, Benji, kung nagtutubod ang tao kay Osabal, taano yung agom niya, incumbent na councilor, nga ni nagana. Pang-15 yata, Gob. Kaya naman nagana yan, dahil pigluloko niya yung mga tao na Villapuerte da siya. Aram kang tao na Villapuerte sinda, dahil haloy na kaming nag-iribanan, tinabangan namin yan, nagana yan. O ngunyan na aram na ng tao na hindi na sa Villapuerte, saan ka nakakita ng incumbent? Dahil nga ni nagpang-10 Ano ibig sabihin, Benji? Mismo sa Lupi, may man nagtutubod ang mga tao sa inda. Opo. So kung si Simon ang mga nagdadangog dyan sa iya, aram, nakabaliktaran ang totoo. So kung gusto mo maaraman ng katotohanan, magdangog ka kay Osabal, kabaliktad. Gob, isa pa, ito nasagot mo na ito, matagal na nasagot mo na ito doon sa mga previous na interview sa iyo. Na-mention lang kahapon ni Congressman Pentebella kung ano daw ang priority. Ikaw na ngayon tinatanong, ano daw ang baka gusto niyang gayahin, ano daw priority ng 3.5 billion na inutang ng ating pong probinsya, Gob El Rey? Ang priority pag ganyan ng partido. kasi angin na 100 grabe itong talaga mapapamura ka talaga sa kanila kasi isipin mo 120 years 120 years na, isipin mo ito, hapot ko, ang priority, education, health. Okay. Sa partido, papagayin ng Go Hospital, magpapagibo ng college sa Tigaon, Sangay, Lagunoy, magpapagibo ng mga dialysis center sa partido. Salamat hinapot niya, ang priority, health, education, tourism, infrastructure. At kadakol dyan, hilingon niya yung lista sa partido. Talagang talagang salamat hinapot niya, dahil sampal sa mukha niya ang simbag ko, 'di ba? Partido, luluwas natin yung lista. Tapos pero ito uunahan ko na. Sigurado ulangan nila yan. Mag-a-apply kami ng building permit sa Tigaon Sangay. Hindi approvean yan, mapapasupog sinda. Gabos ang dadangog lalo na sa mga taga-partido po. Ito po. Bakit ang Pentebella? Di pa nga niya ako pinapanganak. Nasa poder na, nasa politika na. 120 years na. 120 years na. Okay? Bakit wala silang napapatayo na isang hospital? Bakit wala silang napatayo maski isang college? Bakit lang sasabihin sila nagpatayo ng Partido State University College? National government yun. Tanong ko na lang, may 20 years na po ang Pentebellas na mayor ng Tigaon. Bakit ang sama ng dyan, ng health center, walang doktor, walang bulong, ang ambulansya may bayad, sa Sangay, walang hospital, walang college. Kaya nga ang priority namin sa loan ay papagayon na ng partido. Ngunyan, uulangunin na yan dahil sinda mapapasupog. Diba? So yan ang simbag, ang priority namin, health, education, infrastructure sa partido. Magpapagibo kami ng mga covered court, dialysis center, college, papagayin ng mga ospital sa partido. Sayang na nagpapagibo ng college sa partido, pwerte baga, may Karamuan, Tinambak, meron sa Siruma,
Opo. Meron sa Garcitorena. Dadagdagan namin sa ibang lugar, Sangay, Tigaon, Lagonoy. Kung pwede nga, Gabos na Banwaan dyan, may college na dahil ginigibo kan Pentibella. Kasi nagpagibon yung mga hospital sa partido. May na Puerto Baga, sa Goa, San Jose, Caramoan, Garcitorena, Siruma. Puerto Baga, tapos haputin niya ang priority. Ang mga tios na lugar. Sana pinakadakol na tios, partido. Opo. Salamat, hinapot niya. Di bumalik sa kanya yung simbag ko. Tamang-tama, lumabas yung ulat ng PSA na dito sa Kamsur ang partido ang may pinakamaraming... Hello, sorry na puputol. Hello. Hello, Gob, okay na? Okay, hello. Okay hello, na. Benji, okay. Ano puputol ka? Sige po, okay na. Mahina, hello? Okay, tamang-tama, lumabas po, Gob, yung ulat ng PSA na... Hello. Okay, kamusta, partner? Hello, tatawag po ako ulit. Mahina po, hello? Sige, tatawag ulit. Ayan. Okay na. Okay, tamang-tama yan, Gob, kasi sabi ng PSA, ang partido, ang may pinakamaraming lugar na maraming naghihirap dito sa atin sa Camarines Sur, Tabi, Gob. Naputol si Gob? Okay, tatawag ulit si Gob Elray. Nakakabit na po sa to ang Ka-Forte Radio and ang EBFM sa Nabwa. Okay na, Gob? Okay na po? 1, 2, 3, hello. Yeah, okay na po. Okay na po. Tamang-tama, Gob, lumabas po yung report ng PSA na ang partido ang may pinakamaraming naghihirap na mga kababayan natin dito sa Kamsur, ang 4th District po, Gob Elray. Salamat po na nilabas niyan. Matagal naman yan, ilang dekada na yan eh. Kahit next year, yan pa rin. Kaya nga kami, alam mo, isang probinsya, 1,000 barangay labi, at saka 35 munisipyo sa rong syudad. Ngayon, bumababa po ang rating ng probinsya kung may mga tios na banwaan. Kaya bumababa po ang rating ng probinsya. Although mataas ang rating natin. Yes. Pinakamayaman tayo na third richest. Ang sinasabi ko lang, mas tataas pa tayo. Kung sana naman yan sa partido na kaputningan ng pirang 100 taon, dekada, pinapaganda nila. Ito na lang isipin simbago ni Arnie sa Gabos Nagdadangog. Kung maurag siya, paano tayo napapagayon ng Tigaon at Sangay? Wag na natin pagulayan ng partido, 10 banwaan. Pagulayan ta na lang ang sadiri nindang banwaan na Tigaon Sanay. Mayo nga ning magayon na mall, mayo ganing magayon na dudumanan. O hilingan mo ang public market, mayong hospital, mayong college, bilyon-bilyon ng 6.5 billion labi ang kinaputan ni Arnie, flood control sana. Ano ba naman magpag-ibig siya ng hospital at ng college dyan? Pagayin niya sana ang market, linigon niya ang sentro. Kung maurag siya, vice chairman siya ng appropriation. Ako pagka naging vice chairman ako ng appropriation, first term ko pa lang. Yes. First term. Pero hilingan mo kung pirang tulay, pirang project ang nag-ibo natin, bilyon-bilyon. Ano yan? Pasakaw Balatan, Pinonang ko, Pili Milaor, San Fernando Pili, Kamsur Expressway, Pamplona San Fernando, Gainsa Pamplona. Ang dami ko na po first term ko pa lang. Hilingan mo po ang mga covered court sa lugar ng 2nd District. Si Mix first term, siya mag-9 years na siya. Magduman ka sa Sangay, ang covered court ka ba nga? Ano klase naman yan? Masupog man siya, hambog siya magtarang vice chairman daan siya. Vice chairman ka nga ni, mayo kayo manadadarang magayon na project. Ang gusto lang niya, flood control. Ulitin ko, siging sip-sip niya kay Speaker Martin at kay Saldi ko kadto. Ngunyan, talaga siya nag-umaw sa duwang yan na nagtabang sa iya. Correct. At klaseng tao siya. Diba? Yes. So, nagluwas sa PSA, ang tunay na datos, simpagon niya yan. Hindi na nga ni pasabog yan, aram na ng tao yan. Anong gigibuhan niya? Mananauna naman siya ng 1.5 kilos na bagas na may amag at bukbuk. Isasama niya na naman yung mga tatakbo sa 2028. yung first term baga niya, nangako siya ng pabahay. Oo. Ang
Ang nagdayo na harong sa iya, magduman ka sa Malarayat Golf Course, kada ako na mga amigo nag-golf duman, nahihiling ninda. Nahihiling ninda. Siguro mahigit 200-300 million harong na malaki. Anong sasabihin niya? Kwarta raw ng agom niya? Ay, naku, Arnie, wala. Maloko. Wag na siya mangloko. Saan galing yung kwarta na yan? Pagpag-ibon niya ng mansion dyan. Di siya nagpag-ibon. Kadakon na bagang mansion dyan sa Sangay Tigaon, sa Abo, sa Patitinan. Ngunyan, tinago niya, nag-iagsa dun sa Malarayat Golf Club. Tapos sasabihin niya, kwarta ng agom niya. Ay, ako, Arnie, kadakon na nagpipicture dyan, na nagpapadaras ako. Di ko nga niluluwas. Pero iluwas niya yung harong niya dyan sa Malarayat. Correct. Kami baga, ang Villapuerte, bago naglaog sa politika, negosyante baga ako. Correct. Opo. Multi-awarded exporter baga ako. Yun baga ang negosyo ko. At 10 outstanding young man of the Philippines ako, 10 outstanding young man of the world. Maski bilyon ang kinita po namin sa negosyo namin, hindi na pa kami nagpapag-ibon ng mga mansyon, tinatabang sa tao siya. Haputon mo ang Quintibella. May mga negosyo yan. Ang karir baga ninda, politika. Kung nagyaman sinda, ipailit ninda kung sa inhali ang kayamanan. Pero kung sa politika, expected ninda sa tao yan. Hapot ko, ikaw, Arnie. Ano ba negosyo mo? Kung taano mayroon kang mansyon na may 200 million dyan sa Malarayat. Hapot ko. Sa inhali, ang mga gayon mong sasakyan na milyon-milyon at ikatulo, haraman ng tao sa simbagon niya to. O taano nagpapadaog ka sa kasino ng milyon? Yes, totoo yan. May mga ulat po, Congressman Gov. El Rey, na may mga Puentebella, balik labas-pasok sa kasino. Hindi, sigurado yan kasi mismo yung mga tao sa kasino, may mga Bicolano doon, nag-erik sa kuya, aloy na yan. Day ko nga niluluwas yan. Pero mismo ang mga taga-Bicol, taga-Kamsor, nahihiling siya, nagsusugal dyan, milyon ang pinapatalo, simbagon niya yan. Arnie, simbagon mo yan, sa inhali yung pinapadaog mo na milyon, sa kasino. May pasabog ka, hindi pasabog, aram na ng tao. Ang daming issue baga sa interview ni simbagon niya. Yung covered court sa Abo, simbagon niya. Yung tinampo sa Pitatina, DPWH. Siya vice chairman ng appropriation, chairman si Saldico. Yung magayon na multipurpose building dyan sa Goa, halik kay Saldico. Diba? Sabi nga, yan ang kadapal baga. Sabi nga niyang Gob, bago pa pumutok yung mga balitang flood control at farm to pocket road, matagal lang uso yan dyan sa partido. Baka nga pag ginugil mo ang nagpasimulo ng farm to pocket road, baka 20 bilya pa. Baka 20 bilya pa na. Baka nalingawan ng tao. Ang issue sa Pentebella, yung regrabeling. Milyon sira. Pabira. Gob, nasa linya po ang ating mga sister station. Kunin muna natin, Gob. Kanina pa sila naka-standby. Nasa linya muna ang Kaforte Radio. Nasa kabila ho si partner June Bernas sa Kakiko Francis Otero. June, good morning. Sabay na napakinggan sa DWEB-FM Rinconada at sa KM Kakampi Partido at mula naman dito sa Radyo Kaforte 96.5. Kasama ko si Frank. Frank, ikaw na muna. Yes, salamat June. Gov, good morning. Napag-uurulayan na po Kasubaguan Partido area. Pinagdanaog na po. Maidagdag ko lang po, based naman po sa samuyang research, sa Partido area po, igwaning kabilugan na 6,536,110,000 pesos na worth of flood control and mitigating project po sa fiscal year 2019 and 2025, Governor, sir. Yun na nga niyang ito, salamat, Frank. Di man talaga binabaha ang partido. Sabihin niya kung sa inong lugar na binaba, sige maglagay ka 100-200 million. Pero ba kung 6.5 billion? Saka i-analyze mo yan na may mapa. Lahat yan,
May Project NOAA, Frank. May Project NOAA. Ano yan? May mapa na ginawa ang DOST, ang DNR, sa buong Pilipinas kung saan red zone, yung, kumbaga, delikado ang baha. Kung titignan mo yung mapa na yung 6.5, may nagtao sa kuya ng mapa, ini ang mga flood control sa partido, 16.5. Nilaag sa mga lugar na dahil man binabaha, dahil man red zone, igwa pa nga ni doon kadakol, upland barangay. Saan ka nakakita mataas? Mataas na lugar, lalagyan mo ng flood control? Kaning kalokohan yan. Wala, sabi ko nga ni, wala na ba sa ibang maisip na project? Sana nag-ibo siya ng college, hospital. Diba? Flood control. Diba? Hindi naman bahain ng partido. Wala naman yan sa red zone ng NOAA. Hindi kagaya ng 2nd district, 5th district, pati sa 3rd district. Catch basin mababa talaga. O isipin mo na lang ng Typhoon Christine. Binaba sa partido. Grabe ang baha sa 2nd, sa 5th, Partic and 3rd. Ang apot ko, nagbaba sa partidong Typhoon Christine. Ano ba ka? Wala. Oh. Tamang-tama, 1 year ngayon. Ano nga ni? Governor. Kung may binabaha dyan, dahil wala ng puno po, kaya magpating sila ng puno dyan sa area, sa mga watershed area, sa gilid kan river. Pero yung sasabihin mo na mahain, ay wala, hindi naman bahain sa partido. Kung nagbabaha dyan, flash flood, ayusin nila yung drainage sa tigaon. wag flood control, di ba? Drainage, ayusin ng mayor dyan, ng congressman dyan. Sa Lagunoy, Gov, isa din sa problema yung kanilang mga flood mitigation, reported na meron, pero may ilang barangay dyan na kahit konting unad lang, Governor, talagang bumaba, like Barangay Borabod, Governor, sir. Oo, dyan. Sinimbag niya yung Facebook na magayon daw. Pero may picture na dahil man talaga nahaman. Dyan sa may Lamit Bay sa Lagunoy. O nagluwas sa picture, nag-viral. Tapos pinapala na Alam mo, Arnie, kung nagdadangog ka o sa mga suportadores mo, simbagon mo yan dahil all-inot, sigurado maaaraman ng tao ang anomalya, grabe dyan sa partido. Magluluwas yan. Dahil ako nakikiaram dyan, pero ngunyan hinamon niya ako, ay, dahil namin siya titigilan, dahil marami na pong report galing sa barangay, mga taga-barangay, taga-munisipyo, mga concerned citizen, sa kabusagdado, palabas nyo na yan, ibitaw na nito sa kuya, sumbong nyo sa Pangulo, ulit, 6.5 billion, simbagon niya. 6.5 billion. Tapos, Vice Chairman raw siya ng appropriation, ulitin ko, Chairman si Saldico, siya Vice Chairman, di lahat ng anomaly ang nangyari sa budget, inverse siya, di ba? Kasi, hindi naghahambog kasi siya, Frank, na Vice Chairman daasan, nakadakol daasang aram. Kadakol ka palang aram, simbagon mo, lahat ng kalokohan sa 2025 budget, na grabe ang kaanggutan ng taong bayan, imbwelto siya. Di dapat kasama siya sa kaso, nagpirma baga siya, naghahambog siya na Vice Chairman siya. Ako baga, naging Deputy Speaker for Finance, naging Vice Chairman ako, first term. Kaya kami, ang budget, kinaputan namin, mga anomalya. Siya, Vice Chairman lang, anomalya. Diba? Sa kasimpagon niya ulit, yung sinaram ko. Kaso bago, yung multipurpose building dyan, na covered court, gano'n 200 million, hinagad baga niya yung kay Saldico. 200 di ba billion. Di ba nag-inaugurate kayo ako Bicol? Yes, oo. Tama, naalala ko. Simpagon niya. Insertion baga yan. Simpagon niya. Saka kadakol baga insertion na flood control. Iluluwas namin yung mga insertion niya sa flood control. Saan niya nilaag? Money making ba? Pag naaraman namin yan, kakalkalin namin yan, ini ang sa NEP. Ini ang budget ng presidente. Pagluwas kan budget, siya Vice Chairman, nagdagdag ng billion sa flood control. Simbagon niya. Tignan natin kung makasimbag siya dyan. Ulit, sabi ko, Frank, yung covered court dyan sa Abo, nakalagay baga, salamat po, President Estrada. Yung DPWH baga yan. Oo. Governor, ano doon kung nakarating na po sa inyo? Isa din po sa mainit na issue dyan sa partido, yung pong flood control and mitigating project
sa upland ng Goa na iniimbestigahan din po ni Mayora Raquel Lim, na nung i-trace po ay hindi naman talaga yun intended for that particular purpose na ma-mitigate yung ba. Instead, parang patungo sa isang private property allegedly connected po sa pamilya ni Zaldico at poultry farm. May poultry farm. Governor, sir. Kaya nga yan nga nung si Zaldico ang chairman, siging sip-sip niya. Siging sip-sip niya. Ngunyan, na binabati ko si Zaldico, tahimik siya. Gano'n nagpapapogi siya. Sige man ang sip-sip niya kay Speaker Martin Robles Catto. Ngunyan, ba't siya nagpapasalamat kay Speaker Martin? So, mailing mo, yung flood mitigation sa Goa na yan, itaunin doon sa kuya yung detalye sa picture, papaimbestiga natin sa ICI yan. At maaraman, kakunsaba yan as congressman, si Congressman Arnie. Yan nga puunan mo Arnie ang gabos na ini. Sigurado kami, maayo kaming problema sa distrito, sa probinsya. Kasuhan mo kami, expose mo yung mga pagtatara mo. Ispasan mo na, iluwas mo na. Pero kung magpapasikat ka na may pasabog ka na day mo man ginigibo, mas maraming sasabog sa sa pamilya niya. Yan ang halato nindo. Dahil ining mga tinaram ko, bako ng pasabog aram ka tao na Pero ang aram, yung mga bago na iluluwas namin. Okay. Governor, si June, sa kaalaman ng mga kababayan tayo dyan sa partido, sa lahat ng District Engineering Office dito sa Kamsur, 5 yan partido district lang ng DPWH, ang binisita ng NBI at ng grupo ni Senador Pampiluping Lacson. Ibig sabihin, maraming mga anomalya dyan. And recently, pinapanood ko itong report ng GMA, Rangas River, na i-feature yung mga nagigiba, mga flood control, paulit-ulit, ini-implement pa lang, pero reported na completed. Kasi doon sa sumunang Pangulo, ang dami-dami talaga ng mga flood control project dyan sa partido area. At itong San Jose, alam naman natin yung mayor dyan, ipinagmamalaki niya, nakasali siya doon sa Mayor's Food Good Governance na walang imik na marami rin mga anomalya, yung mga flood control sa lugar niya, Governor. Well, una-una salamat na mention mo yan kasi dapat talaga picturean yan, isumbong na yan kasi pinapaspasan nilang matapos, reported completed, na hindi naman. Walang ganyan sa ibang district, sa partido lang paspasan na natin yan mga taga-partido para makulong na mga embelto dyan. At unang makukulong dyan, dapat yung district engineer dyan na mahigit ng 15 years district engineer, naging assistant district engineer pa. Kung meron kalukuhan dyan, alam niya na GM Timao, nakita mo yung interview kay Arnie, garo pinuputik, tandaan niya. Anong tinaram garo niya? Ayod ang anomalya sa partido, ay nako Arnie, sigurado day kami pupundo, pinuunan mo ginugulo mo ang Kamsur, kamong pasimuno sa barangaan, noong ganyan, sabi mo anomalya, magluluwas ang anomalya dyan. Yung mga sinasabing completed at di man talaga completed, itaon na sa kuya yan, kami na magpapaprepara ng kaso, tanganing kasuhan na yung mga yan. Kasi tayo, kita, kami, panagdaram, ay talagang nag-a-action kami. Kakasuhan natin yan. Isa naman ang hamon ko sa iya. Kung meron siya nakitang anomalya sa ibang probinsya, kasuhan niya kami. Di ba? Hindi yung mga pasali dyan, mga pahambog sana. Marami talaga dyan. Yung sinabi mong completed na marami yan sa Lagunoy, sa Tigaon, sa iba't ibang lugar. Sigurado nagkakandarapasin na paspasan yan. Hambog magtaram, pero putik man. Basta yung contractor, pagkakaalam namin kahit dun sa Gatchitourena, yung pinapaspasan, Partido Construction. Ang balita namin, close to kay Jim Atimbang, yung DE dyan sa partido. Thank you, Gob! Hindi lang yan, close kay Arnie yan. Kasi halata naman. Saka yan ang, may nagkakwento sa kuya, nagtitek sa kuya, garo yan ng diskaya sa Kamsur, dahil yung agumkan may-ari ng partido, grabe kung mag-shopping sa Hermes, sa Louis Vuitton,
Dati naman mayong kwarta. Ngunit, grabe eh. Dahil man bagay yung mga Hermes sa iya. Assuming pala, Gob. Assuming. Frank, mayroon ka pa? Gob, ihabol ko lang. May naalala lang kasi ako, Gob. Yung district engineer ng Partido area, kung hindi ako nagkakamali, parang relative by blood dito ng mga Fentebella eh. Kung hindi ako nagkakamali, Bukid. Gemma Bukid Timbang. Ayun. Governor, sir. Hindi, alam naman natin taga-Bato yan. Marami nga sa Bato sinasabi, ang yaman na. Nagpapautang sa mga kandidato pag eleksyon, sa Rinconada. Nakikialam dyan sa Bato. Saka nakakita district engineer, magkano lang naman ang sweldo niyan? Wala naman 100,000 a month, pero milyon ng pinapautang. Kaya mali yan. Saka ulit, ang ilihidong opisyal, may term. Ako 9 years as congressman. Sa Constitution, may term. Bakit ang district engineer may 15-20 years na siya? Yan dyan pa rin. Takon siya pa sa kung ano man merong kalukuhan dyan. Alam mo, ayaw niyang palitan. Bakit? Ayaw pa niyang, hindi naman magaling si Timbang. Sinabi niya, honesto da. Bakit naging honesto yan? Ang daming anomalya. Diba? I-report namin kay Secretary Bisbison yan. Sigurado yan. Army, halatan mo. Diyan pa lang, anomalya na yan. Gemma Timbang, 15 years, district engineer. Okay. Bakit? Ano bang meron niya? Magaling ba siya? Hindi nga siya top awardee. Mga project nga sa partido, ang covered ko, silingon mo, kabanga. Ano bang, bakit gustong-gusto nila kay Gemma? Yan, hapot, di ba? Okay. Benji, back to you, Benji. Okay, salamat Jun sa kay Kakiko. Doon tayo, Gob, kay Benny, ang pinaka-bagets sa grupo sa EBFM Rinconada. Sir Benny, good morning. Thank you very much, Apong Benji. Good morning po, Governor El Rey. Good morning, welcome po sa DWB Kamsur sa Rinconada. Good morning po. Good morning, Benny. Diyos maray na aldaw dyan sa mga payaba natin sa Rinconada. Opo, medyo mainit ang usap-usapan po ninyo, lalong-lalo na sa parte ng partido. Buti na lang dito sa amin sa Rinconada, hindi ganyan ang sitwasyon. Kaya ang tanong ng mga taga-Rinconada, Governor El Rey, ang mga mayor po ay nag-report na ng mga nagawa nila, gagawin pa sa first 100 days sa pag-upo po nila sa pwesto. Kayo po, Governor El Rey, may plano po ba kayo na ipahayag sa mga kababayan natin sa probinsya kung kumusta ang first 100 days mo po as, again, the Governor of Camarines Sur? Well, inot sa kabos, pwede naman kita mag-report kayan, pero basahan mo lang sa Facebook, sa Barita, sa Manila Bulletin, Standard, mga ginigibo ko, siguro, ang ginigibo ko sa first 100 days, dahil nga nagigibo ng iba in 3 years, inot sa kabos, nag-sign at tayo, nakipartner sa Google, isipin mo yan, magtatayo tayo ng AI Innovation Hub sa Kamsur, makipartner tayo sa kanila. Nag-umpisa na tayo ng September 29, October 24, 25. Meron na naman. Isipin mo yan, ang health natin, isipin mo, the first in the country since 2019, zero balance billing ang Kamsur. Diba? Wala namang probinsya sa buong Pilipinas na libre lahat. Libre x-ray, ultrasound, libre mammogram, blood test, dental, may salmin pa. Pagkatapos pa, may libreng gamot. Ang hamon ko, sino ba sa buong Pilipinas gumagawa niya? Sinabi nga ni Presidente sa kanya zona na magiging zero balance billing na raw sa government hospitals ng magiging. Ginagawa na natin sa hospital natin yan, sa mga medical mission. Dyan pa lang, hindi nagawa ng ibang politiko sa ilang dekada. Tayo, matagal na natin ginagawa. Since 2019, panahon ni Congressman Governor Mick, pinadagos ni Governor Luigi, pinadagos ko. Part ng accomplishment niyan, dahil dinagdagan natin. Dinagdagan natin ang mga facilities sa health. Pinapakusog natin ang mga eskwelahan. Pinapagayon ang mga colleges. Dadagdagan pa. Ang El Verde, double, triple time ang pagpatanom ng mga puno. Bakit? Gusto natin greener Kamsur, di ba? Sa mga area na nagla-landslide, patanimin yan sa gilid kansalo para mabawasan ang environmental degradation. Isipin mo ang wind, renewable energy investment sa Kamsur,
billion, mahigit 300 billion. So wala namang probinsya na ganyan. Garo kita na ang pinakamalaking investment sa buong Pilipinas. Yung free wifi, mahigit 450 barangays na po. Inumpisa ni Luigi, dinagdagan ko. Si Governor Luigi Cadto, mahigit 400. Ngayon siguro almost 500 na ang may Starlink. At marami rin pong iba pang lugar sa school na naka-fiber optic na. So dinadagdagan natin, connected camsure ang tawag dyan. Marami tayong mga feasibility study. Kausap natin ng DOTR na ibibiding niya garo ang feasibility study, magkaroon ng bus rapid transport system. By December, magkakaroon ng feasibility study. Pag natapos yan, nahanapan natin ng investor na magkaroon ng bus rapid system sa buong Kamsur. Isipin mo yan, yung before election, nagpunta dito si Secretary Vince ng DOTR, talagang tinulak namin siya, ma-upgrade na ang airport. At good news, garo ma-award na yung kontrata, siguro start muna ng 300 million para ma-upgrade na yung runway dyan. So mga part na accomplishment natin yan na hindi nagibo ng ilang dekada. Marami pa tayong mga, tignan nyo na lang sa Facebook, dahil ko nga ni mag-irondumon sa dami. Minsan nga ni, dahil na nga ako nakakapost sa dami, dahil ko na nga ni ma-post, dahil ko nga ni alam kung anong inuton ko i-post. So ano yan, at yung mga, balikan ko lang yung issue yung sinabi ni Frank, na yung mayor ng San Jose nag-apply ng Mayors for Good Governance. Alam mo, hindi naman big sabihin na nag-apply ka, good governance ka na. Nag-apply dyan si Gerald Peña. Paano siya mag-a-apply na good governance? Di ba nung election ng 2022, may pinatay dyan sa bayan ng San Jose? Sino ba ang suspect? Sino ba ang suspect sa pagpatay? Ha? So, ang point ko, good governance ba yan? Ha? So, sa akin, madali na mag-apply din sa Libmanan. Naku, nag-apply raw ng good governance. Naku, mga supplier at contractor nag-reklamo, nag-take sa kuya, hinahagada ng 20%, hinahagada ng kung ano-ano. Hindi po ibig sabihin na nag-apply ka ng mayor for good governance ka na. Hindi po yan, di ba? Sa atin na lang, si Mayor Magalong nga may akala ko bilib sana ako honest yata raw. Pero sa mismo siya ang head ng Mayors for Good Governance, nagluwas na siya. Marami ring mga anomaly ang proyekto sa Baguio at naging kontraktor yata niya si Diskaya. So paano naman Alam namin Mayor, hindi nag-a-apply dyan. Kung nag-apply pala sila, di kasama sila dyan sa good governance na mismong namamayo, kaya man pala good governance. Kaya nga yung mga nagtatanong, bakit ito lang ng mga mayor ang sinasabing kasama sa good mayor for good governance? Asan yung mga ibang mayor? Pero tulad nga po ng sabi mo, hindi naman ibig sabihin na sumama ka dyan. Good governance ka na at malinis ka na, di po ba, Governor? Ang tunay na good governance at liderato, Benny, nahihiling sa serbisyo at proyekto, kaputo natin, sa San Jose. Ano ba ang napahiling niya sa first term niya, second term niya, na magpapatunay na good governance siya? Diba? Libre ba ang niya, health services niya? Nagbigay ba siya ng libreng wifi? Pirang scholar ba ang tinataon niya? At guro ano ang tinataon niya? Kasi kung 1,000, 2,000 yan, pangkaraniwan yan, hindi yan good. Diba? Kapag sinabing good, matibay, diba? So, mag-a-apply ka ng arog ka yan, ipahiling mo na ninda, ano ba yung governance niya, diba? Correct. Ano ba yung nakaka-believe sa ginibo niya? Tayo sa Kamsur, lahat na nagdidigdi, governor ng Misamis Occidental, bilib na bilib si Governor O. Aminal, pinakita natin sa kanya yung mga facilities, programa natin sa health, education, sa AI, sa environment, sa wifi, mga nakita niya yung Cafuerte Gym, ang ganda-ganda. Ang hapot ko, magdamang ka sa Capitolio, ang gaganda ng project. Ang hapot ko, meron bang ganyan sa San Jose? Hapot ko sa imo sa Frank, ano ba magayon sa San Jose? Ay, ako. Mga taga-partido, Frank, hapot ko, ano ba, magsabi ka ng lugar sa San Jose, nadudumanan ko na pwedeng mabilib ako. Sige nga. Frank, anong lugar daw?
Wala akong maalala, Governor. Alam namin, malasugi. Sabihin ko natin na lang, isipin mo yung Bato Lakeshore, gandang proyekto, yung mga ginigibo ni Congressman Migs, magagayon, ang mayor ng Nabua, nagpapagibo ng terminal, alam mo yan, yung mga pwedeng pag-urulayan, di ba? Si Mayor Rex, hospital, si Mayor Rex. City Hospital, si Mayor Mayor Rex Rex. Hospital, nagtabang kami dyan. So, hindi naman member si Rex ng good governance, hindi naman niya kailangan mag-member kasi ginigibo niya na yung good governance at maray na liderato, di ba? Opo. Lalo na po ang mantra niya udama watak, udama tagak. Ibig sabihin, walang may iwan. Lahat kasama sa mga plano po ng city government ni Mayor Rex, Governor. Yun na nga, saro-saroan natin dyan sa ibang lugar. Kaya sa Libanan, ang mayor dyan, good governance nag-a-apply. Ano ba, mayo pa nga niya siyang sarong taon. Ano ba nagibo niya? Pinapintura niya yung tulay ng pula. Nung hindi nagpapaalam sa DPWH, nung pininturahan ng asul, pininturahan niya ng puti. Good governance ba yan? Ay, na pangyayari. Okay. Governor, thank you po sa oras ninyo. Balak ang linya kay Benji. Benji, thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much, Papa Benny. Thank you. Okay, Kakiko, go. May singit lang ako, may naalala lang ako, pasensya na ha. Go. Governor, isingit ko lang po, sa isang statement mo, hindi pa rin po suko si Mayor ng San Jose, si Gerald Peña, tsaka si Congressman Arnie sa kanilang panaginip na magkaroon po ng airport dyan sa bayan ng San Jose. Governor, anong reaction niyo dito? Hindi pa daw po, may hamon doon si Arnie na hindi daw po totoo na yung mga lupang dadaanan, meron silang interest doon na Governor, sir. Arnie, putikon ka. Kasi yung plano ng airport mo, aagihan yung daga nindo na sabi nga nindo, madonar ka mo. Kausap ko sa Secretary Togado ng DOTR kadto, yan ang sinabi niya sa kuya, na magdodonar raw kayo, tanganing mapuunan niyang yung airport. Wala namang problema managinip, di gawin niya yan. Una-una ang hapot ko, bakit naman, kung paray sana yung plano niya, hapot ko lang, ano ba ang tourist destination ng San Jose Partido? Bakit tayo maglalagay ng airport doon? Bakit papasakiton mo ang mga taga-Pili, taga-Naga, taga-Iriga na magduduman sa San Jose? Ano ba Iguaduman? Ang arap kong Iguaduman, yung lugar na propose niya, yung taga-Ninda. Diba? Yun man lang, ano ba ang tourist destination na napag-ibon ng Puentebella sa partido na pwedeng i-consider na maglalag ng airport? Ang aram ko, ang naging tourist destination dyan, Karamuan, ako ang nagpag-ibo ka yan. Diba? Pero ang kaput ko, yung Baybayin Festival nga niya, Pinonaninda, nasa ina, dahil nga sumikat. So hapot ko muna, sige, bago natin yan. Dahil mansindang maray na plano sa San Jose Airport, gusto lang ninda na magkaroon ng bilyon na infrastruktura sa San Jose, bakit gusto nila ng kickback? Not. Ikadua, bakit mo naman iaalaag sa San Jose? Kumpara sa hanap buhay negosyo sa Pili, ano ba mas progresibo? Pili o San Jose? Diba? Kamo na lang ang magsimbag. Diba? First class ang Pili. Nandiyan ang Kapitolyo, may call center, may existing airport na. Gagawa ng Kamsur Uptown. Ano pang development sa San Jose na pwedeng laagan ng airport? Yun man lang. Simple man lang. May nag-asin na sa San Jose, distrito na yan. Kaya gusto niya, parang, gusto ko yan dito, distrito ko yan. Pero maray na plano. So, dahil madadagos yan. Kung siya, tigo-oppose na kadto, nag-rally-rally yan si Gerald. May picture pa nga niya ako, kasama niya si Andaya, nag-rally-rally laban sa Pili Airport. Kaya pala siya nag-rally, dahil gusto niya ilagay sa San Jose. Yun. Kaya pala nila kinukontra ang Pili Airport, nakikisaw-saw kay Andaya, kadto. Dahil ang interest pala nila, dahil madagos ang Pili, para ilag sa San Jose, nahiling na nindo. Nagluwas na, nag-rally-rally ang mga Puentebella dyan sa Pili, binubukag ninda ang probinsya, binabanga ninda ang mga maray na proyekto, tanganing sinda magbinipisyo ulit. Simbagon niya, may mga titulo, pag sa Puentebella yung lugar na lalagan ng airport yung iba, idudunar nga ni. Sinabi sa akin ni Secretary Artogadi yan. Kaya nga si mismo si Secretary Artogadi nagsabi, ay wala yan, hindi madadagos yan. Tayo nga ni nadagos,
So, tigilan na nila yan. Ang asikasuhin muna nila ang edukasyon, healthcare ng partido. Kami ang nagpapagibo ng hospital, kami ang nagpapagibo ng college. Kung maray man ang kaisipan niya, di dapat magtabang siya sa programa kan probinsya. Bakong inuulang ninda. Anong nangyari kasi, kami nagtataon ng maray na proyekto, napapasupog sinda, inuulang sa naminda, at imbis na mag-focus sa inda, garo nag-create ng mga senaryo na may anomalya raw sa probinsya, sabihin mo na sinisimbag. Kung may anomalya sa probinsya, di kasuhan niya. Mahilig man yan mong kaso. Nung gobernador ako kanto, 12 kaso sinampa sa kuya. Ang nag-instigar, aram na nindo. O, dismiss pa lahat. That's correct. Okay. Thank you, Benji. Balik sa'yo, Benji. Okay, salamat, Kakiko. Napakaganda po, Gob Elray, ng interview natin ngayong umaga. Marami tayong nasagot na mga katanungan. Nang nakarang buwan, Gob, nakausap namin si DSWD Regional Director Laurio ng DSWD at nabanggit niya po, Gob Elray, ang pinakauna na nagresponde at kasama ang mga medical team, mga medical van ay ang probinsya ng Camarines Sur. Nabanggit niya po yan sa interview ni Director Laurio, Gob, ang pagpadala ho natin ng tulong sa Masbate, Gob Elray. Well, boss, pasalamat tayo sa mahal na Diyos na tayo dapat ang direktang tatamaan ng bagyong Opo. Nagprepara po tayo ng relief, medical team, ng disaster equipment, kasama po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, headed by the PDRMC. Hindi tayo tinamaan ng bagyo, salamat sa mahal na Diyos. Ang tinamaan na grabihan po ang Masbate, mga kapatid po natin yan sa Bicol. So, pinadalan po natin yung tulong. Hindi lang sa salita, sa gawa, tayong unang nagresponde. At sa akin sana, interviewin nyo, hindi lang po yung DSWD. Interviewin nyo rin yung mga doktor natin, yung mga nagresponde. Grabing apresyado ng mga taga-Masbate ang tulong. Sabi, grabe, libreng gamot, libreng x-ray. May Starlink pa. Meron pang mga chainsaw, ang gaganda ng truck. May, alam mo yun, kami nga ni ang nagpadala. Pinalinis natin yung provincial hospital. Alam mo, hindi sila, pero paralyzed sila. Wala silang internet. Opo. Bakit? Kasi yung Starlink natin, binayaran na natin ng 1 taon. Ang nangyari sa Masbate, meron po silang Starlink. Kaya lang, ang bayad lang nila kada buwan. Ang nangyari, nung brown out sila, hindi nila ma-renew. Dahil walang kuryente, walang padala tayo ng Starlink, yun ang ginamit ng DSWD. Yun ang ginamit ng provincial disaster ng Masbate. Yun ang ginamit ng mga PFP. Yan ginigibo na natin sa Kamsur. At minsan nakakalungkot nga na sa Kamsur, pangkaraniwan na yung mga gandang ginagawa natin. Pero sa tao, pangkaraniwan na. Pero nung pinadala sa Masbate, grabe yung pag-umaw, apresyado ng tao ni Barangay Captain, ni Mayor, ni Governor. Sabi, wow, grabe. So, sana ma-appreciate yun ng mga taga-Camarines Sur. Talagang magaling tayo sa disaster preparedness. Hindi lang preparedness. Pagkatapos ng bagyo, alam mo sa atin, one day, clear ba yung mga kalsada eh. Sila, 3 araw na, wala pang clearing. Kami nag-clearing. Chainsaw, sasakyan. Na-appreciate ninda. So, tayo, tumutulong sa katabi natin probinsya. Dahil alam mo nung tayong tinamaan ng bagyong Christine, ang dami rin probinsyang tumulong sa atin eh. Opo. So, galing sa Visayas, Mindanao, mga kaibigan natin eh. Kaibigan naman natin yung pamilya ko dyan. Alam mo, nanay ko, taga Masbate rin, Aguilar. Kabaang Masbate, part of Bicol. So, whether Sorsogon, Albay, Camarines Norte, kailangan, kikita natin, yan ang sa tingin kong tunay na liderato at good governance, di ba? Yes. Na nagpapakita ka ng maray na liderato, hindi lang sa lugar mo. Sa ibang lugar, pinapahilig mo. So, proud kami dyan. Saka, Gob, recognize tayo as Beyond Compliant Awardee for the 24th Gawad Kalasag Seal. Yan ang ating mga magigiting na taga DRRM. Saka alam mo, Benji, Frank, Benny, proud akong sabihin, sa Kamsur Provincial Government lang, ang TESDA accredited sa buong Pilipinas, the first and only course, meron kaming course na ino-offer sa TESDA na disaster preparedness. So, ano yan, accredited yan. So, baka hindi nyo alam, mga government officials, municipal, provincial, saka mga NGO, nag-aaral po yan sa Kapitolyo. Binabayaran po nila kami income generating
para mag-aral ng disaster and emergency response. So may facility po tayo dyan sa Lago del Rey, ginagamit palagi ng Coast Guard, ng Army, nagka-training sila sa disaster response. Hindi nyo po alam yan, first in the country, interview nyo po si Miss Chi Bermeo. I think more than 2 years na po natin ginagawa yan. Disaster response course, first and only offered by the province of Camarines Sur. Okay. Gov, thank you very much po sa mga informasyon, sa ang inyo pong mensahe para po sa mga kababayan natin sa Kamsur. Go ahead po. Well, sana ulit-ulitin niyo po yung mga tinaram ko na issue dyan tungkol dyan kay Congressman Army. Sa daming issue, simbago niya, inumpisahan po niya, sa akin, simbago niya yan, mahigit 20 issues na na-raise dyan ituloy-tuloy po natin yan, kasi alam mo, ulit, kami nagpapasalamat sa oportunidad, dahil kung dahil natin sisimbagon yan, ano lang yan puro style nila yan, imbis na sinda ang tutukan, pero binabaliktad nila, tinatapon nila sa iba. Ngayon yan, sa dami ng issue laban sa kanila, simbagon nila yan, lalo na yung nag-i-interview sa kanyang bayadan, sa kabilang stasyon, alam naman natin, bayadan yan, di ba? Inamin baga niya na siya raw nagpapabayad. Huwag siya maanggot, huwag siya maanggot, yan si Osabal, sasabihin, na bayadan siya. Dahil inamin baga niya siya nagpapabayad. Di ba? Kung narinig mo yung siya nagpapabayad, nabuhay niya yan, inamin niya na maging maingat sa mga araw kayo nag-spread ng fake news. At kami, pag nag-spread ka ng fake news, kakasuhan talaga namin. Di ba? Tsaka ang pinaka-importante doon, Gob, nung malaman namin na siya pala ang vice chairman. At ang chairman is si Saldico. Gob, thank you very much. Kasi hinampog niya sana tingnan mo yung interview niya, ako vice chairman. Hinampog mo, vice chairman ka pala. Hindi kasama ka sa anomalya. Gob, thank you very much. Thank you, Ingat po. Thank you, sir. Salamat, God bless. Thank you. Thank you. Okay, Kakiko, thank you, June. Kay Paring Benny, thank you very much. Thank you. Vice Chairman, okay, thank you very much. Okay, oras na itong matugang. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Alam mo ha, Vice Chairman ka pala, partner alam mo. Ay, Janelle, ikaw pala ng Vice Chairman, di ka nagsasabi. Hanggang na ang may progreso. Ay, sa pangarap po kan Bicol Broadcasting System, BBS 91.9 sa mga talahapitang kasi ng mga radyo. Sa mga Big Boss kan BBS, kay Ma'am Nelly, Ma'am Lalaine, thank you very much. Sa newsroom, kay Balat na si partner Junil. Sa technical, Boss Ariel Camarotti, kasumago yan si Boss Stephen Fabis. Mga kabalat, ako si Vice Chairman Benji Rivera. Alam mo, partner, ikaw pala ng Vice Chairman. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Mabalas ka sa inyong pagkataba ay Basta Barreta. Sigurado, labanan ang fake news. Si Benji Rivera, Radyo Bana. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banan Extreme. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia. Aklat ng Roma 6:23.